Jonalyn Magaway Palon. Ikaw, Iha, ano tinatawag sa'yo ng mga kaibigan mo? Jonah, Georgie and Jonah. Andito ba mga magulang ninyo? Wala na po tayo. Wala na parehas. Okay, Ninong at Ninang Leo Taliaga Baridoya at saka Edita Ramos Salar. Okay, very good. Dito sa inyong certificate of marriage, parehas kayo ng address. Nagsasama na kayo? Opo. Gaano na kayo katagal nagsasama? Matagal na? 18 years na. 18 years na kayong nagsasama. May mga anak na kayo? Wala by choice or talagang hindi kayo nabiyayaan? Pero gusto nyo. Gusto nyo. 42 ka pala. Iha, 43 ako nung nanganak ako sa bunso ko. Oh. Kaya kaya pa. Pwede pa. May pag-asa pa? Kung may pag-asa pa, hindi natigilan. Hindi, yun naman talagang resolution dun eh. Di ba? Okay, sige. Kahit isa, no? Mabiyayaan sana, no? Kahit isa. Okay. Bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang ipaliwanag sa inyong lahat, lalong-lalo na sa dalawang ikakasal na sa ilalim ng batas ang inyong lingkod ay bigyan ng kapangyarihan na makapagkasawa, makapag-solemnize ng marriage. Ang kasalang ito ay hindi naiiba sa kasalan na ginagawa natin sa simbahan sa harapan ng pari o sa kasalan na ginagawa natin sa harapan ng pastor o sa harapan ng mayor sa City Hall. Ang epekto ng pagkakasal na ginagawa namin ay pare-parehas lamang. Iba-iba lang kami ng costume, iba-iba kami ng style ng pagkakasal, iba-iba lamang ang batas na nagbigay sa amin ng kapangyarihan para makapagkasal, pero ang epekto nito ay iisa lamang. At pagkatapos ng araw na to, ang mga responsibilidad na gagampanan ninyo sa bawat isa bilang mag-asawa ay more or less the same responsibilities na ginagampanan ng mga mag-asawang ikinasal ng mga nabanggit ko kanina. At least the basic responsibilities are just the same. Depende na lang yan sa magiging takbo ng inyong pagsasama pagkatapos ng kasalan ito. Ngayong umaga, meron akong ilang katanungan sa inyo na gusto ko sagutin ninyo ko ng tapat. Georgie Igtiben Topacio, kusang loob ka bang pumunta dito ngayong umaga para magpakasal kay Jonalyn Magaway Palon? Opo. Sigurado ka iyo? Sigurado. Hindi ka pinilit? Hindi naman. Tinakot? Hindi naman din. Bakit ka magpapakasal kay Jonah? Mahal na mahal ko siya. Siya sabi ko eh. Hindi na. Totoo po. Jonalyn Magaway Palon, kusang loob ka bang pumunta dito ngayong umaga para magpakasal kay Georgie Igtiben Topacio? Sigurado ka iya? Hindi pinilit? Tinakot? Natutukan? Bakit ka magpapakasal kay Georgie? Bakit mahal lang? Ba't siya mahal na mahal? Unfair. Mahal na mahal din. Very good. Yun lang ang gusto kong marinig. Importanteng malaman ko ang dahilan niyo sa pagpapakasal because I will feel very guilty if after this ceremony, hindi ko man lang maipaliwanag sa inyo ang kahalagahan o ang significance ng inyong dahilan sa pagpapakasal. Because I personally believe, and I hope that you will agree with me, that the foundation of marriage is love. Ibig sabihin, wala na kayo iba dapat dahilan sa pagpapakasal, kundi dahil mahal niyo lamang ang isa't isa. Hindi sapat na dahilan yung matagal nang nagsasama o nasa tamang edad na ng pag-aasawa, higit pa, kaya kayo nagdesisyong magpakasal na. Pero yun lamang sinabi niyo sa akin kanina, na mahal ninyo ang isa't isa, ay sapat na dahilan na para ikasal ko kayo ngayong umaga. Meron lang akong mga ilang bagay na gustong ipaliwanag sa inyo na sana kapulutan niyo pa ng aral. Palagay ko ito na yung mga pinakamahalagang bagay na kailangan ninyong malaman bago kayo tuluyang magsama bilang mag-asawa. At palagay ko rin naman dun sa panahon na pinagsamahan ninyo bilang magnobyo at magnobya, isa, dalawa o tatlo man sa mga bagay na ipapaliwanag ko ay pinagdaanan nyo na o kasalukuyan yung pinagdadaanan, pero iba na rin ang napapaalalahanan. Tao lang tayo. Madalas tayo nakakalimot. Kahit akong nagkakasal, kahit araw-araw ko itong ginagawa, kailangan ko pa rin ng pagpapaalala. Kaya makikinig kayong mabuti, 5 lang ang ipapaliwanag ko. Number 1. Kapag sinasabi nyo na nagmamahalan kayo, kailangan meron kayong respeto sa isa't isa bilang mag-asawa at bilang mga tao. Kailangan ginagalang ninyo ang papel na gagampanan ng bawat isa sa inyong pamilya. Kaya pagkatapos ng araw na to, Jonah, kailangan ibigay mo kay George
ang respeto at ang karapatan bilang isang padre de pamilya dahil yun ang papel na gagampanan niya habang buhay sa ayaw at sa gusto. Di ba meron tayong nababasa sa Bible? Ang mga asawang babae dapat nagpapasakop sa mga asawang lalaki. At yan din ang dahilan kung bakit ang mga asawang lalaki kapag ikinakasal, nililisan ang kanyang mga magulang para makisama, mahalin at makipagkaisa sa kanyang asawang babae. At bilang kapalit ng pagpapasakop na yan, Georgie, kailangan mahalin mo si Jonah ng buong puso. Huwag pagbubuhatan ng kamay. Sisikapin huwag pagsalitaan ng masasakit. At kayong dalawa bago magbitiw ng salita sa isa't isa, siguraduhin yung pag-iisipan niyo munang mabuti. Hindi yung kung ano na lang ang pumasok sa isip, kahit nakakasakit, kahit nakaka-insulto, sinasabi natin. Remember, after this marriage ceremony, you are no longer two, but one, in body and in spirit. Ang tingin sa inyo ng tao, isa na lang. Kaya kahit anong gawin ninyo, pagkatapos ng kasalang ito, masama man o mabuti, magre-reflect sa bawat isa sa inyo. So you have to maintain your respect for each other. Number 2, pag nagmamahalan, kailangan may tiwala. Bakit? Kasi hindi kayo palaging magkasama. Dahil kung palagi na lang kayong magkadikit, hindi na tayo makakabuhay ng pamilya. Hindi ba? Yun na lang halimbawa, pumunta kayo sa mga hanap buhay ninyo araw-araw, maghihiwalay na kagad kayo. Pag wala kayong tiwala sa isa't isa, sandali pa lang kayong naghihiwalay. Pinag-iisipan nyo na agad ng masama ang asawa ninyo. Sino bang seloso sa inyo? Selosa. Huwag kayong sasagot ng wala. Imposible yun. Inuunahan ko na kayo. And if ever you feel that way, again, that is perfectly normal. Bakit? Dahil bukod sa nagmamahalan kayo, ang ating mundo ay isang malaking tukso. Kahit saan ka pumunta, kahit hindi ka lumabas ng kwarto, minsan tukso ang lumalapit sa tao. At pag mahina-hina ang naturalesa natin, bumibigay pa tayo sa tukso yan. Kaya minsan ang mga mag-asawa nagkaka-depression. That is the reason why I want you to remain loyal and faithful to one another. Kaya ko kayo tinanong kanina, kung kayo ba'y pinilit, tinakot, natutukan. Dahil kung ganun din lang, pwede ko kayong hindi ikasal. Pero dahil kusang loob kayong pumunta rito, kailangan panindigan ninyo yung pagmamahal na meron kayo para sa isa't isa. Kasi desisyon nyo yan. Number 3 is communication. Very important. Bilang mag-asawa, you have to have an open communication. Pag sinabi natin open communication, anong ibig sabihin? Hindi ka lang dapat marunong magkwento. Dapat marunong ka rin makinig. Dahil hindi lang ikaw ang may sasabihin sa asawa mo. Dapat lahat ng bagay pinag-uusapan. Walang tinatago. Walang nililihim sa isa't isa. Bukod sa pagiging mag-asawa, dapat maging matalik kayong magkaibigan. And I hope that you can still develop that friendship as you live together as husband and wife after this marriage ceremony. Meron lang akong isang pakiusap sa inyo. Dahil base sa personal kong obserbasyon, ito ang madalas nagiging problema ng mga mag-asawa at madalas nagiging problema din namin mag-asawa hanggang ngayon. Huwag ninyong pahuhulaan sa asawa ninyo kung anong nasa isip ninyo. Kung meron kayong galit, kung meron kayong tampo, kung meron kayong sama ng loob, kahit konti lang, kung meron kayong ayaw, kung meron kayong gusto, magtapat kayo, tapos pag-usapan ninyo ng maayos. Huwag niyong kikimkimin, huwag niyong iipunin, tapos pag hindi na kayo makatiis, para na lang kayong bulkang sumasabog. Dahil pag umabot kayo sa ganung punto, hindi nyo na yan mapapag-usapan ng maayos dahil galit na kayo sa isa't isa. So please, be very, very honest with one another. Number 4 is sexual intimacy.
Sex is a beautiful experience. It is a wonderful experience. It is a gift from God, and it is your obligation to your partner as husband and wife. After this marriage ceremony, sex becomes a marital obligation. Isang obligasyon na hindi inaabuso at gusto ng Panginoon na ginagawa ninyo. Dahil isa sa maraming dahilan kung bakit ang dalawang tao ay pinagsasama niya sa pamamagitan ng kasal ay para magkaroon ng mga anak, magkaroon ng pamilya. Aminin man natin at hindi, sex strengthens the bond of marriage. Pinatitibay niyan ang pagsasama ng mag-asawa, kasama yan at partihan ng pag-aasawa. And I encourage you to enjoy it as a couple and to enjoy it while you are both very young. Huwag nyo nang hintayin umabot pa kayo ng 90 anyos bago nyo ma-realize na darling, dapat pala inaraw-araw na natin nun. Dahil pag abot nyo ng ganong edad, ikaw Georgie, ikaw ang tatanungin ko iyo, pag abot mo ng 90 palagay mo, makatambling ka pa. Ayaw, makakapag-push-ups ka pa, mga 10 beses pa. Palagay mo lang. Parang nag-iisip ka pa kasi. Yun ay kung buhay ka pa. Hindi ba sa panahon ngayon, lalong na ngayon, yung umabot tayo ng 65, 70 years old, sapat nang ipagpasalamat, 90 pa kaya. Kaya habang mga bata pa kayo, habang malalakas pa mga resistensya ninyo, habang wala pa kayo masyadong nararamdamang sakit-sakit sa katawan, pagkatapos ng tanghalian ninyo mamaya, palayasin niyo na itong mga bisita ninyo, magkulong na kayo sa kwarto, pasapasan niyo na. Ha? Hindi ako nagbibiro, totoo yung sinasabi ko, hindi ko lang pwede gunahin yun. Kasi pag yun naman ang una kong sinabi, baka naman hindi pa kayo nakakalabas dito, pinag-chichismisan niyo na ako. Kaya ganun yung voice na yun, pati yung pinakikialaman pa. Natural, dapat lang, kasi kasama yun. Parte yun ng pag-aasawa. Yung susunod ko ipapaliwanag sa iyo, hindi ko na ipapaliwanag kasi ang susunod doon, family planning. Pinapaliwanag ko lang yun doon sa mga batang-bata pa nag-aasawa, mga 18, 19, early 20s. Eh sa kaso nyo nga, pinaipapanalangin nga natin na magkaanak pa kayo kahit isa lang eh. Di ba? Okay. So last but not the least is God. Hinuli ko ang Panginoon dahil naniniwala ako na siya ang pinakamahalaga sa lahat. Siguro kung wala ang Panginoon, hindi kayo nagtagal ng ilang taon na kasama, na parang mag-asawa. Siguro kung wala siya, baka hindi na rin tayo nagkita-kita ngayong umaga, hindi ko na kayo maikakasal. Pero ang araw na to ay pinlano na ng Panginoon para maikasal ko kayo. Naniniwala ba kayo na lahat ng bagay pinlano na niya para sa atin dahil mahal niya tayo? Hindi pa kayo ipinapanganak sa mundong to, kilala na kayo ng Panginoon. Alam na niya na ngayon kayo ikakasal at ako ang magkakasal sa inyo. Siguro gusto ni Lord maging parte ako ng mga buhay ninyo. No? Parang ayaw mo. Okay ka lang ba? Sure ka? Hindi mabuti na yung malinaw. Hindi kasi baka makita-kita tayo sa ibang lugar. Iyo, kung nakita-kita tayo sa ibang lugar, huwag niyo akong iistabin. Pag nakatalikod ako at nakakilala niyo ako, kakalabitin niyo. Kaya sa dinami-dami na ng kinakasal ko, hindi ko na kayo maaalala. Kaya kung para lamang sa araw na to, kailangan pasalamatan natin ang ating Panginoon. At hindi dahil matagal nang nagsasama ay wala nang pagsubok na pagdadaanan pagkatapos ng araw na to. Dahil ang pagsubok sa buhay ng mag-asawa, hindi yan nawawala. Minsan, habang nagtatagal ang pagsasama, lalong dumadami ang pagsubok. Lahat ng pagsubok na yan, itaas natin sa ating Panginoon. At sa panahon na wala kayong dinaranas na pagsubok, huwag pa rin kayong makakalimot tumawag para magpasalamat. Dadagdagan ninyo ang inyong pananalangin bilang mag-asawa at palalakihin ninyo ang inyong magiging anak na may takot at pagmamahal sa ating Panginoon. Tapos na. Excited ka na? Nakapokus sa number 4 eh. Number 4. Nakapokus siya kanina pa sa number 4 eh. Number 4 na excited. Okay. Kayo bang dalawa may tawagan sa isa't isa? Ano? Be! Sino nag-isip nun? Ikaw?
Ang corny mo. Kayong dalawa. Magharap kayo. Joji, kunin mo yung singsing ni Jonah. Kunin mo yung kaliwang kamay ni Jonah. Tingnan mo si Jonah and repeat after me. Be, isuot mo ang singsing na ito Suot mo ang singsing na ito bilang tanda bilang ng aking pagmamahal aking pagmamahal at katapatan katapat sa iyo sa iyo ngayon ngayon at magpakailanman. pakailanman. Suot mo na iyo. Jonah, kunin mo yung singsing ni Joji. Kunin mo yung kaliwang kamay ni Joji. Tingnan mo si Joji and repeat after me. Be, Be, isuot mo ang singsing na ito suot mo ang sisig na ito bilang tanda bilang tanda ng aking pagmamahal ng aking pagmamahal at katapatan at katapatan sa iyo sa iyo ngayon ngayon at magpakailanman. pagkailanman. I love you I love you very much. very much. Be. Be. Mwah-mwah. Ano sagot? Chup-chup. Ayan! Pag yan ang mga tanong, nasasagot niyo agad. Mariosep, gantuin mo yung kamay mo, iho. Mag-judge, viral ka mamaya. Ikaw rin. Patong mo lang sa mga kamay niya. Repeat after Trending ka me, mamaya. iho, ha? Be, Be, tanggapin mo ang mga aras na ito tanggapin mo ang mga aras na bilang ito tanda bilang tanda ng aking pagkalinga bilang aking pagkalinga at pagtataguyod at pagtataguyod sa iyo sa iyo at sa ating magiging pamilya. sa ating magiging Baka iingatan mo ito. pagkaingatan mo. Sagutin mo naman, iha, tinatanggap ko Tinatanggap ko at nangangakong at nangangako baka iingatan ko. pakaiingatan. Harap na kayong dalawa sa akin, tayo na po tayong lahat, sandali lamang po. Mga kasama, mga kaibigan, magulang, ninong at ninang, dahil po si Georgie at si Jonah ay kusang loob na pumunta dito ngayong umaga upang ipahayag sa harapan nating lahat ang kanilang pagmamahalan at pag-iibigan at ang kanilang pagnanais na maikasal at makasama ang isa't isa habang buhay. Si Georgie Ictiben Topacio at si Jonalyn Magaway Palon ay ganap ng mag-asawa. Pasatin ako i-announce ko. Relax, relax. Pasalubungan po natin ng masigabong palakpakan ang mga bagong kasal, Mr. and Mrs. Georgie Topacio. Ayos na, legal na. Magharap kayong dalawa. Maghawak kayo ng kamay. Georgie, pag hinalikan mo si Jonah, huwag kang nagmamadali. Hintayin mo munang makuhanan kayo ng litrato bago kayo maghiwalay. Ako magsasabi pag okay na. Hanggat wala akong sinasabi, dire-diretso lang. Ibig sabihin, hindi maghihiwalay yung mga labi. Naintindihan? Okay. Georgie, you may now kiss your bride, Jonah. Okay, aalis ako dito para makuhanan niyo sila.